Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ng Bantal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mapagkatiwalaan sa yaman ng mundong ito. Ibahagi ang yaman ng mundo mula sa karapatan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mensahe nito mula po doon sa mga katipan. Ating balita na pag-ahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay San Mateo, Apostol San Mateo, Kabanata 5, talata 14, talata 15, talata 19, hanggang 21, talata 24, hanggang 30. Ito po ang mensahe. Ang pag-aari ng Diyos ay maiitulad dito. Maglalakbay ang isang tao kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. At ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. Binigay niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin yon at pinapagsulit sila. Lumapit tumanggap na 5,000. Bigla niya, Panginoon, ito ang 5,000 na bigyan ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling ka, tapat na mabuting alipin. Yaman naging tipat ka sa mabuting bagay, mamalain kita sa malaking mahalaga. Makihati ka sa aking naglalakad. Ipagpatuloy po natin sa at pagpatuloy pa natin at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y may quit. Ano yun? Gumapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aari sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako kaya tinago ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama tapat alipin, tubo ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinalikan. Bakit hindi mo nilagak yan sa bangko? Di sana'y mayroon ako nakuhang tubo ngayon. Kunin nyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagat ang mayroon ay bibigyan ka at mananaganang ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang ngipin walang kabuluhan, may tatangis siya at mangarit ang kanyang mga ngipin. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 10 at talatang 12. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Pagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, talata 11 ng mensahe. Pagsikapan ninyo mamuhay ng tahimik ang inyong harapin ay sarili ninyong gawain. Pagpagay kayo para sa inyo ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Tagayo igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi nyo iaasa sa iba ang inyong kakabuhay. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 4. Ito po ang mensahe. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya para sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Pinagbili nila ito at ang pinagbilihan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Okay, pagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin niyo patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng lahat. Ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos at sa linggong ito, sa ating pamamahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. At pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming pong salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo, kayo din sa ating banal na Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Mula po sa tema na mapagkatiwalaan sa yaman ng mundo ito. Ibahagi ang yaman ng mundo mula sa karapatan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na mula sa mabuting balita na ipinahayag na ating banal na Panginoon sa Kristo ay tayong lahat ay sa bawat kakayanan na pinagkaloob niya sa atin o sa pagkakatiwala niya sa atin sa mundong ito
sa mga kakayanan na ipinagkaloob sa atin at pagkakatiwala ng mundong ito, ay mapagkatiwalaan tayo na ito ay ating paunlarin. Sa bawat kakayanan na ipinagkaloob sa atin, sa bawat kung ito ay may measure natin ng pera, halimbawa doon sa sinabing bawat halimbawa ay sinasahod mo, yan. Or halimbawa ay may measure na ito sa bawat kakayanan ng bawat isa, mula sa technical to our professional na kakayanan, kung paano natin pauunlarin ang mundo ito bilang ipinagkatiwala sa ating mga tao. Paano natin pauunlarin ito? Nais ng Diyos na ito ay makaisa ang bawat isa sa pagpapaunlad, anuman ang katatayuan natin sa buhay na ito. At huwag tayong maging tamad. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mapaunlad natin ito ayon sa ibinigkaloob sa ating kakayanan. Tayo man ay maliit ang kakayanan ng pag-iisip, tayo man ay may malaking kakayanan, ay tayo ay makipagsapalaran na gawin natin ang lahat para makapagpaunlad tayo. Parang sa loob lamang ng isang pamahalaan o halimbawa isang negosyo o sa loob halimbawa ng isang pamahalaan. Kaya kung ikaw ay pinagkatiwala sa isang posisyon, sumasahod ka ng ganyan, ay yung posisyon mo gamitin mo sa maayos, huwag kang tamad. Kasi kung ang posisyon mo tamad ka, ay ikaw ay dadatan nung amo mo, o halimbawa ma-check ka sa gobyerno ng boss mo. Halimbawa ikaw ay isang janitor doon, puro basura dadaan niya ron kasi tatamad-tamad ka, di ba? So dapat mapagkatiwalaan ka doon sa posisyon mo sa mga ganyang bagay at hindi mo sasamantalain ito ang iyong posisyon. Kagaya na pinagkatiwala sa atin sa yaman ng mundo ito, huwag mong gamitin ang iyong maging masipag ka sa posisyon mo at ang kinikita mo gamitin mo sa maayos na pamumuhay at hindi sa kasamang pamumuhay at tumulong ka sa pagpapatupad ng karapatan sapagkat yan ang nais sa pamumuhay ng ating mananampalataya. Sapagkat ikaw bilang maliit na empleyado ng isang kumpanya o tayo man ay pinagkatiwalaan sa iba't ibang kakayanan sa mundong ito, dapat pare-parehas natin tatamasahin ang mundong ito. Andun naman sa anumang industriya ng pamumuhay na ito. Ginawa kang negosyante, ginawa kang empleyado ng pamahalaan, ginawa kang empleyado ng isang pamahalaan, ginawa kang empleyado ng isang negosyo, dapat tatamasa ang bawat isa ng ayon sa karapatan na ipinagkakaloob sa atin ng ating mananampalataya. Kagaya ng una, ang ginawa ng mga apostol para namuhay sila ng panibago. So they live ng panibago mula doon sa pamumuhay ng karapatan. Ngayon, existed na yan with the system. So napag-ibayo sa makabagong panahon yan, pwede na tayo makapumuhay ayon sa karapatan, pero hindi na ipapumuhay ng lubos kasi nga may inequality pa yung bawat mga bansa sa mundong ito. So dapat yung napagkasunduan ng bawat mga bansa sa UN, tuto pa rin ang bawat mga kapamahalaan. Pero yung mga tao sa bawat mga bansa at maging yung mga pamahalaan ay hindi pa rin nakakatupad. Sapagkat yung napagkatiwalaan na may malalaking profesyon, may malalaking kakayanan, ay kanila sinasamantala yung maliliit. So, hindi napapatupad ng maayos yung human rights. Ika nga. Sa panahon ngayon, ihambing natin sa human rights yan. Yung karapatan na yon, ng unang panahon, ng mga Kristiyano. So, yan ay hindi lamang ngayon sa Kristiyano na ipamuhay, kundi adapted for all na pagkasunduan ng lahat. So, kaya ngayon ay yan ay dapat na suportahan anuman ang pinagkaloob sa iyo para itong mundong ito ipaghatian natin ayon sa ating karapatan at ipinagkaloob sa iyo nakakayanan mo. Diba? Kahit binigyan o gamitin, paano mo i-manage ang mundong ito ayon sa kakayanan mo na maaari mong kitain. Kaya dapat ito ay ating paunlarin ng ayon sa at sumuporta tayo ng karapatan para ito ibamahagi ng patas para sa lahat. So ganyan tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na sa kakayanan na ipinagkaloob at bagay na ipinagkakaloob sa ating banal na Panginoon. Hindi natin sa sarili yung kung tayo may malaking bagay ay magpakasipag man tayo pero mandaraya tayo. Sinusolo natin ang mga bagay na yan. Hindi rin gusto ng banal na Panginoon Diyos. Ang sipag-sipag mo nga pero nakakalimutan mo na ang Panginoon Diyos sa ipinagkaloob sa iyo na ikaw binigyan ng mataas na kakayanan, talino, pero sinarili mo
yung pag-cultivate ng mundo. So paano yung maliliit? Halimbawa, magpakasipag man sila, ganun pa rin sila. Diba? So dapat ay ipamuhay natin ng maayos yan. Hindi lamang doon sa kakayanan mo, kahit maliit yan, hindi ka lamang kikita ayon sa maliit na kakayanan mo. Dapat ayon sa karapatan na ibibigay sa iyo. Cultivating this world na sama-sama tayo sa iba't iba nating kakayanan. Sapagkat tayo may iba't ibang kakayanan kung paano natin pauunlarin ang mundo ito. Diba? Maging doon sa isang simpleng kumpanya o maging sa kapamahalaan, kung paano magsisilbi ang kapamahalaan, may maliit hanggang sa mas mataas na posisyon. They serve it, but pare-paras na sumisilbi lamang yung ating pamahalaan. But dapat, they would deserve to live according to rights. Ang bawat isa nasa pamahalaan at maging yung nasa ibang pamumuhay. Ano lang kasimple yun. Nanais ng banal na Panginoon Diyos kung paano tayo magpagkatiwalaan sa yaman ng mundo ito. O kung paano natin i-manage ang material na bagay na ito mula sa iba't ibang kakayanan na ipinagkaloob sa atin. Huwag mo susunuhin yung malaking kakayanan na mayroon ka. Kung ginawa kang presidente, iiyuhin mo ba na dahil presidente ka? Kung pinagkalooban ka ng malaking kakayanan para may manage mo ang pamilya, ikaw ba'y magpapakayaman para sa sarili mo? Wala, paano yung tauhan mo? Paano yung ilang tao? Diba? So dapat ay sa panahon ngayon, noon kasi bumuo sila ng parang nagbalik na sistema ng mga Kristiyano noon. So ngayon ay pamumuhay na naman ako yan. Diba? Sa ngayon ay sa ating mga Kristiyano, tumulong tayo ayon sa ating kakayanan at lalong-lalo na sa pamumuhay sa karapatan. Suportahan natin yan. Like na naging sistema na ngayon yan ng bawat mga kapamahalaan. So noon kasi ay, sa ngayon ay bilang mga Kristiyano, suportahan natin yan. Higit na malaking pagtulong yan sa bawat isa. Aside from ikaw ay anumang kakayanan meron ka, ay tulungan mo yung iba doon sa kanila mga kakayanan. So ganun mga bagay sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay natin. Yan. At para na matupad natin yan, kailangan may gabay spiritual tayo. Yung gabay spiritual ay tayo ay hindi tayo natutukso sa pita ng laman o para masulo natin yung kung ano kakayanan meron tayo, kasi kung naging para hindi natin dayain yung ating kapwa-tao na tayo lamang yung mananamasan kung ano meron tayong kakayanan. Yung maliit, ang maliit na lang sila. So dapat ay para makatulong tayo sa karapatan ng bawat isa, makapamuhay tayo diyan, ay tayo ay magabayan ng maka-spiritual na bumuhay. So hindi tayo magiging makalaman para magisain tayo sa mga bawat mga bagay. So ganun tayo dapat muna. So muli, sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na bumuhay at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual mula sa pagmamahalis natin ng material na bagay at kaloob sa atin ang kakayanan sa mundo. At maliban dyan ay muli ay nananampalataya tayo, napatuloy tayong gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria. Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan tayo sa ating pagbabahagi o iba't iba mga gabay niya na pagmimilagro at himala para tayo ay para may kahit natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo. At sa bawat doon naman sa Interfaith Unity, patuloy na kayo ay magabayan at maliwanagan, magkaisa tayo diyan. At maiwasan natin yung sigalutan, mauwi sa karahasan at bagkos. Nakagagabay tayo sa pagkakaisa ng mundo mula pamilya, komunidad, bansa. Nagkakaisang mundo. Sa CBC Vatican Church, maliwanagan kayo at patuloy niyo pagbukulorin ang mundo o sa katuwa mula sa Pilipinas. Mula sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting sa ating muting kakayanan ay patuloy tayong umaasa ng gabay ng Banal na Santa Maria na palaging gabayan niya tayo ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan at iba't ibang niyang gabay upang kayo ay magabayan ng kanyang kaliwanagan o iba't ibang mga gabay para may kahit kayo na pakinggan ng mabuting balita at magkaroon at inyong isa buhay ito at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At magkaroon kayo ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Even though bumabay man siya ng kaliwanagan o hindi, ay pakinggan nyo ang mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pananampalataya sa inyo ang mabuting balita. Para magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Sapagkat itong mabuting balita ang magliligtas sa inyo at
hindi basta-basta naiwanagan kayo ng gabay na ito. At maliban dyan ay doon sa CBCP and Bating Charts, doon sa mga kapamalaan, kayo ay mula sa bansang Pilipinas maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at inyong mamahala kayong mabuti utipid, igunin yung karapatang pantao, mamahala kayong may patas ng stil. Sa gayon, makapamumuhay ng may papayapa at maunlad ang inyong nasasakupan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Hanggang ngayon.